Mga kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Kung paano natin maiiwasang mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito. Napag-aralan natin sa nakaraan na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay hindi na dapat magsiayon sa sanlibutan ito sapagkat hindi tayo taga-sanlibutan. Iniligtas na tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman o sa kapangyarihan ni Satanas at inilipat tayo sa kaharian ng anak ng Diyos o sa Iglesia ni Cristo kung saan meron tayong katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dapat tayong mabuhay sa kabanalan, luwalhatiin ang Diyos ng ating katawan o gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ihandog natin ang ating sarili na buhay, banal, at kaaya-aya sa Kanya, na ito ang katampatan nating pagsamba. Subalit, narito pa tayo sa daigdig na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman at ang naghahari ay ang kasamaan. Paano tayo makaiiwas na mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito? Yan tayo sa unang bilang. Ano ang dapat iwasan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo upang hindi mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito? Ito sagot, basahin natin. Huwag lumakad sa payo ng masama, ni tumayuman sa daan ng makasalanan, ni maupuman sa upuan ng mga manlilibak o mapanglait o mapanghamak. Malinaw ito, mga kapatid, bawal ng Diyos na tayo ay makinig at lumakad sa payo ng masasamang tao. Iniayaw ng Diyos na tumayo tayo sa daan ng mga makasalanan. Yung dinadaanan ng mga makasalanan, huwag tayong tatayo doon. Mahahawahan nila tayo. Huwag din tayong makikiumpok sa mga manlilibak o mapanglait o mapanghamak. Sino ba halimbawa nito? Yung mga mapanirang puri, yung mahilig mamintas, yung nangbubuli, yung nang-aapi ng iba. Huwag nating gagawin yun. Ayaw ng Diyos yun. Iiwasan nyo yun, mga kabataan, sapagkat Iglesia ni Cristo kayo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Bakit hindi tayo dapat lumakad sa payo ng masama, tumayo sa daan ng mga makasalanan o maupo sa upuan ng mga manlilibak? Ano ang masamang ibubunga sa atin kung makikisama o makikipagkaibigan tayo sa mga taong masasama, makasalanan at manlilibak? Ito ang sagot. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Anong masisira pagka ang isang kabataang Iglesia ni Cristo ay nakisama o nakipagkaibigan sa masasamang kasama? Ang magagandang ugali o yung magagandang asal, sisirain yun ng masamang kasama. Anong katumbas kapag nasira ang magagandang ugali o magagandang asal ng isang kaanib sa Iglesia ni Cristo? Nadaya siya ng Diablo o ni Satanas, ng Diyos ng sanlibutan ito. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Kanino pa tayo dapat umiwas na makisama o makipagkaibigan at ano ang dahilan? Ito sagot. Huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin. At sa mainiting tao ay huwag kang sasama. Baka ka matuto ng kanyang mga lakad at magtamo ng silo o pain o bitag sa iyong kaluluwa. Maging sa mga mainitin ang ulo, sa mga magagalitin, ayaw ng Diyos na makipagkaibigan ng kanyang mga anak. Bakit? Baka matuto tayo ng lakad, ng mainitin ang ulo, ng magagalitin, at mahulog tayo sa silo o bitag
Yung magalit, normal na damdamin ng tao yun, eh, para lang natuwa, normal yun. Umiyak, normal yun. Nagalit, normal yun. Pero yung magagalitin, lagi na lang nagagalit, kahit sa maliit na bagay, nagagalit, masama pagka gano'n. Huwag nating maging ugali yung magagalitin. Eh, sino ba yung magagalitin? Sino ba yung mainitin ang ulo? Yun ang paniniwala niya, siya ang laging tama. Kaya, pagka merong nagkamali, sobra ang galit niya. Maaring hindi nga nagkamali, eh. Akala niya lang nagkamali, pero ang reaksyon niya sobra. Masyadong magagalitin. Ayaw ng Diyos na makipagkaibigan tayo sa gano'n. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Kanino pa tayo hindi dapat makisama o makipagkaibigan sapagkat sila rin ay masamang impluwensya. Eto sagot. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakhim o mananamba sa Diyos-Diyusan o mapagtungayaw o manglalasing o manlulupig. Sa gayoy huwag man lamang kayong makisalo. Kung gayon, kahit pa kapatid sa iglesia, kung gumagawa ng masama o nabubuhay sa kasalanan, dapat nating iwasan. Eh, meron bang ganon? Nagpapakilalang kapatid, tinatawag na kapatid, pero mapakiapid, masakim. Ang nakalulungkot nga, hindi karaniwang kapatid, eh. Ministro pa, tagapanguna pa, pero sakim. Huwag tayo makikisama. Kanino pa? Sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan. Sino ba yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan? Yung ang ginagawa ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Halimbawa, yung pagdalo sa piyesta ng mga Katoliko na ipinatutungkol sa mga patron, sa mga Diyos-Diyusan nila, huwag tayong makikisama ron. Sapagkat nahahawahan tayo nung ginagawa nilang pagsamba o pamimintuho sa mga Diyos-Diyusan. Sino pa ang hindi natin dapat pakisamahan? Yung mapagtungayaw. Ano ba yung pagtutungayaw? Pagmumura, pagsasalita ng masama, ng mahalay. Huwag niyong gagawin yun, mga kabataan. Kung karaniwan niyong naririnig yun sa sanlibutan, huwag. Iglesia ni Cristo kayo. Sino pa? Yung manlalasing. Kaya huwag kayong patatangay sa mga nagyayaya sa inyo na tumikim ng alak at maglasing. Bawal ng Panginoon ang paglalasing. Sino pa ang dapat iwasan? Yung manglulupig. Sino ba yung manglulupig? Yung ginagamit ang kapangyarihan niya para pasunurin ang iba sa lahat ng kanyang gusto kahit mali. Kaya sabi, sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong lalong malaking kasamaan ng pakikisama o pakikipagkaibigan sa mga taong masama o mangmang at mahawahan nila? Ito ang sagot. Lumakad ka nakasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara o mapapahamak. Sino pa ang hindi dapat pakisamahan? Ang mga mangmang. Bakit? Sapagkat ang nakikipagkaibigan sa taong mangmang ay mapapariwara. Anong katumbas nung mapapariwara? Mapapahamak. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong tiyak na mangyayari sa masasama at sa mga maiimpluwensyahan o mahahawahan ng kasamaan nila? Ito sagot. O hindi ba ganinyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig,
ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Ang masama at ang mga naimpluwensyahan o nahawahan nila ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Katumbas ng hindi sila maliligtas, sa halip mapapahamak sa araw ng paghuhukom. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong dapat natin gawin upang hindi tayo madaya at hindi tayo maipahamak ng dyablo at ng kanyang mga kinakasangkapan? Ito sagot, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid at humahanap ng masisila niya. Para huwag tayong madaya ng dyablo, huwag niya tayong maipahamak, ang bilin sa atin, humanda at magbantay. Dapat laging alert sa ating paligid. Lagi tayong nagbabantay, katumbas ng laging gising. Gising sa katwiran. Bakit? Ang sipag ng dyablo eh. Parang liyong umaatungal o umuungal, aali-aligid, humahanap ng masisila niya. Ang sanlibutan, nasa ilalim na ng kapangyarihan ng dyablo. Sino ang inaali-aligiran ng dyablo? Tayo na mga anak ng Diyos. Tayo na nasa iglesia. Huwag tayong pumayag na madaya tayo ng dyablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong higit sa lahat na dapat nating gawin upang hindi tayo mahulog sa tukso at sa paggawa ng anumang uri ng kasamaan? Ito sagot. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Maging mapanalanginin tayo upang hindi tayo magsipasok sa tukso, upang huwag tayong mahulog sa paggawa ng kasalanan. Kung tayo lang hindi natin kaya na magtagumpay sa tukso at sa kasalanan, tao tayo na mahina. Pero kung tayo'y mapanalanginin, mapagtatagumpayan natin, madadaig natin ang anumang kasamaan sa mundo. Yan tayo sa huling bilang. Sa inyong kabataan, paano ninyo mahihikayat ang inyong mga kaibigan, lalo na ang mga kapatid sa pananampalataya, na gumawa ng mabuti? Ito sagot, huwag hamakin ang sino man ng inyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Narinig ninyo ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo sa isang batang ministro sa iglesia, mananampalatayang kaanib? Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan. Kahit bata, pwedeng hindi mahamak ng sino man. Kailan? Kung magiging uliran o mabuting halimbawa nino ng mga nagsisisampalataya. Paano ba magiging uliran ng mga nagsisisampalataya ang isang kabataang iglesia ni Kristo? Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at kalinisan. Sa lahat ng yun, dapat maging uliran tayo. Kaya bantayan natin ang ating pagsasalita. Bantayan natin ang ating paggawa at ang ating pamumuhay. Ibigin natin ang Diyos ng tapat. Sumampalataya tayo sa Kanya. Mabuhay tayo ng malinis. Gawin natin ang lahat ng bagay para sa ikaluluwalhati ng Ama na nasa langit. Sa gayon, sa buhay pa lang na ito, tamuhin natin ang mga pagpapala niya, higit sa lahat pagdating ng araw ng pagliligtas, magtamo tayo ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, sana ay naging malinaw sa inyo ang katotohanan ito. Inaasahan ng Diyos na tayong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi mahawahan ng sanlibutan ito. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa.
ng ating leksyon. Kung paano natin maiiwasang mahawahan ng mga kasamaan ng sanlibutan ito. Tumayo kayo mga kapatid, tayo ay mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa mga aral mo na tinanggap namin ngayon. Tunay na ipinagmamalasakit mo kami, maging ang aming mga anak. Ayaw mo na matangay kami, na mahawahan kami ng sanlibutan ito. Ang nais mo, maligtas kami at magtamo ng walang hanggang buhay. Inihabilin po namin sa iyo ang aming mga anak. Gawin mo silang mananampalataya, matatag sa pagsunod sa iyong mga aral. Huwag silang mahawa ng anumang kasamaan sa sanlibutan ito, kundi sila ay maging mapagtagumpay upang sila ay laging maging kalugod-lugod sa iyo. Bahala ka na po sa mga anak namin. Napakasama ng mundo, bakuran mo sila ng iyong pag-iingat, pagliligtas, ng iyong pagmamahal upang makapag-ingat din sila ng kanilang pananampalataya. Panginoong Hesukristo, maraming salamat dahil sa iyong pagmamalasakit sa amin, pinaging dapat kami ng Ama. Napatawad kami sa aming mga kasalanan at ngayon may karapatan hindi lang sa paglilingkod, kundi sa pangakong kaligtasan. Ingatan mo pa kami, gawin mo pa kaming mananampalataya. Masunod namin ang halimbawang iniwan mo sa kababaang loob at pagkamasunurin sa mga kalooban ng Ama. Ama, umaasa kaming dininig mo kami, pinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Babaunin namin ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.